Magandang gabi, Pilipinas! Minsang naging no man's land noong 1974, ang bayan ng Hulo na siyang naging sentro ng Sulu ay dumaan sa maraming pagsubok. Makalipas ang maraming taon, marami na ang nagbago sa kalakalan at sa ekonomiya. Subalit, ang bayan ng Hulo ay naging saksi sa maraming karahasan na naging parte na sa kasaysayan ng buong lalawigan. 2 dekada na ang nakalipas nang ako'y nabihag ng grupong Abu Sayyaf sa lalawigan ng Sulu habang nagko-cover ng kidnapping ng isang Amerikano. Tandang-tanda ko pa nang inabangan at hinarang ng grupong Abu Sayyaf ang sinakyan namin. Hinila ako sa may di kalayuan. Tinutukan ng baril ang aking ulo habang pikit mata kong hinihintay na lamang na pumutok ang baril na iniumang sa akin. Anong pinahinto na tayo, ang dami nila. So, alam ko Abu Sayyaf sila, kilala ko, pero hindi nila ako nagkuhan. Sabi ko, okay na Lord, handa na akong mamatay. Lahat ng mga baril, nakatutok na eh. So, tapos nung makita kita na pagbalik mo pa, namula yung mata mo, napaluha ka. Isang cameraman ng local TV station sa Zamboanga, si Allen Abastillas ay isa sa naging bihag. Ayon sa kanya, gumuho ang kanyang mga pangarap ng mga oras na yon. Naging kasama ko sa maraming mga coverages sa mga nangyayaring karahasan sa Mindanao. Grabe umano ang kaba niya nang sinimulan akong saktan ng mga Abu Sayyaf. Pinaglakad kami sa loob ng maraming oras at sa isang kubo. Ang bawat araw na lumilipas ay pagkakataong maintindihan ang kanilang ipinaglalaban. Isa sa pinakakaabangan kong oras habang bihag ay ang pagsapit ng 4:00 ng madaling araw. Sa saliw ng madamdaming pananampalataya kay Allah, naramdaman ko ang kapayapaan sa sarili sa kabila ng aming naging sitwasyon na sa loob ng panahong yun, patuloy ang pagpapatrol ng mga militar upang ako at ang aking mga kasamahan ay hanapin at i-rescue mula sa mga kabundukan. Sa ilang taong pagbabalita at pagkukover ng insurhensiya, bakbakan ng tropa ng Abu Sayyaf, MNLF, MILF, BIFF at iba pang kalaban ng sandatahang lakas ng Pilipinas, sa abot ng aking makakaya, pinilit kong mabigyan ng pagkakataong makuha ang panig at istorya ng bawat pwersa sa Mindanao na naghahanap ng kapayapaan. Nanalangin ako sa Panginoong ang nangyaring kidnapping ay ang huling kidnapping na sa buong Pilipinas. Mahigit 2 dekada na ang nakalipas mula nang ako'y naging bihag ng Abu Sayyaf. Heto ako ngayon, nakabalik na sa Sulu, ang lalawigang di ko kailanman malilimutan. Magandang gabi, Pilipinas!